Marami ang naghahanap, naghahangad ng milagro. Kaya't unang putok pa lang ng balita tungkol sa mga aparisyon at mga hindi maipaliwanag na pangyayari, dumadagsa ang mga usisero, mga nangangarap maambunan ng anumang himalang hatid nito. Alas 7 pa lang ng umaga, dagsa na sa Lucban, Quezon ang halos 1,000 tao mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. May mayaman, may ordinaryo, meron ding mga may kapansanan. Sabihin ko, ako'y magaling na. Ako'y lalakad. Sa pangyayarihan ni Jesus, ako'y tatayo. Tayo po, nanay, tayo. Parang isang kwento sa Biblia. Dahan-dahang itinayo ng isang pari ang isang lumpo hanggang sa nagsimula siyang humakbang. Lakad po tayo ngayon. Nandiyan na po ang lakas, nandiyan na. Lakad na po. Ayan, praise the Lord. In the name of Jesus Christ. Si Father Joey Faller ang itinuturing nilang hulog ng langit. Nagagamot daw niya ang mga may sakit. Para gumaling po kayo sa inyong mga karamdaman, unang-una kailangan may pananampalataya. Hindi sa akin dahil instrumento lang ako, kundi sa Panginoon. 1994, nung una raw nakaranas ng misteryosong pagdudugo sa kamay si Father. Noong 1994, ibinulaga sa aking mga mata na parang sinabi ng Panginoon, "This is your life." Kaya kahit anong gawin ko, nakaganito ang kamay ko pa rin. Paniwala ng marami, palatandaan daw ito ni Kristo. Sa panahong ganito, lalong tumitibay ang himala. Dahil sa hirap ng buhay ng tao, wala na silang mahahawak, wala na silang sasandigan, kundi yung Panginoong Diyos. Ang mga kamay daw ni Father Faller ang nagbibigay lunas sa mga karamdaman. Tayo po ngayon ay manalangin. Sa kanya raw mga palad ipinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Evil woman. Ang hirap. Saksi ang aktres na si Sandy Andalong sa mga himala ni Father Joey. Noong 2003, na-diagnose siyang may mga komplikasyon sa atay, sa tiyan at uterus o bahay bata. He prayed over me. Tapos, nag-ano nga ako, I was laying, ano? And then after that, he was helping me stand up. Binulungan ako. Sabi niya, you know, Sandy, you don't have to worry. The Lord has healed you already. Sabi niya gano'n. Ito nung aking mga operahan ba yun, Gaya ni Sandy, gumaling din si Ronald. Hindi daw maipaliwanag ng doktor ang mga sakit na nararamdaman niya noon sa katawan. Minsan na raw siyang isinugod sa ospital at nalagutan ng hininga. Kita ko talaga na wala na para nagbubula na ang bibig niya. Nag-iiyak ako dahil solo-solo lang ako nagbabatay sa kanya, iyak ako ng iyak. Nung walang maibigay na lunas ang doktor, sa Diyos sila tumawag. Pangalan ng pasasalamat ko dahil eto ako may pangalawang buhay na naman. Milagro, himala, pagbaba ng langit sa lupa. May ilan daw nangyayari sa mundo na hindi maipaliwanag. Hindi lahat naman ang nakikita mo at saka lahat ng nalalaman mo naaabot ng logic ng siyensya. Napakaraming bagay sa mundo, sa buhay na ito, na hindi talaga masaktaw Pero sa kabila ng napakaraming nagsasabing meron silang kapangyarihang manggamot o hindi kaya'y pinagpakitaan na ng Diyos, maingat ang simbahan sa pagtalakay sa mga ito. The church is very cautious sapagkat maaring itong mga milagro ito ay pananaw lamang ng isang tao o dalawa. Si Direk Ben Yalong, deboto ng Mahal na Birhen. Kilala si Direk sa paggawa ng mga religious films. At you on March 9. Kamakailan lang, ipinalabas ang kanyang obrang Birhen ng Manawag. Bago daw sila mag-shooting, nasaksihan niya ang isang himala. A film by Ben M7 Yalong. I will show you the... Humingi raw kasi siya ng sign sa Birhen sa ginagawa niyang pelikula. At nung dinalaw ng kaibigang visionary, iba't ibang imahe ng Birhen ang lumabas sa mga rose petals na ibinigay sa kanya. Nakikita ko pa nagmamanifest sa petals bawat isa, no? So, you can't stop but cry, because that itself is a miracle, no?
Himala rin daw na maituturing nung umulan ng rose petals sa Lipa, Batangas noong 1948. Si Sister Teresing Castillo, Carmelite sister, nagpakita raw sa kanya ang Birhen. Nasa faith yan eh. Wala no, kami instrument lamang. No, we cannot claim we are the one who healed. This God, illness that she has. Si Aling Socorro, dating may meningitis, pero gumaling. Nilagyan ng mami ko yung petal dito sa bumbunan. Tapos she started making a novena sa Our Lady of Mediatrix. Tapos on the 4th day of her novena, nagulat na lang siya when she woke up. Bigla na lang nagsara yung, wala na raw akong meningitis, nagsara na yung butas sa bumbunan. It was really deformed. Si Sister Melania, ipinanganak ng may depektibong paa at nung nabuhusan daw ng tubig galing sa Our Lady of Mediatrix sa Lipa, muling nakalakad. I was being carried. If they are not going to believe that I was born with a club foot and instantly cured overnight, then there is still this other thing, the petals that were found at different occasions. Maging si Mang Victor na may kidney failure, napagaling daw ni Sister Teresing. I can only attribute that to the Lord, to the good Lord. And I think Sister Teresing was a medium to answer my prayer. Ang faith natin inside us, no? That we have to nurture it, believe that we have faith, that it is a gift from God. Kung tutuusin, nasa puso ang paniniwala at maging ordinaryong mga tao, maaring maging instrumento ng iba't ibang klase ng himala. Susunod. Kahit naman siguro sino kayang gawin, kailangan lang magaling ka magtago, mandaya.